Apat pang kandidato sa pagkasenador ang sumalang sa UH Hiritan 2013 ng programang Unang Hirit kanina. Kinilala at kinilati sina Bam Aquino, JC De Los Reyes, Representative Teddy Casino at Representative Mitos Magsaysay. Ang mainit na balita, hatid ni Arnold Clavio. Sa pagpatuloy ng serye ng UH Hiritan 2013 kanina, iba't ibang mainit na isyu ang binato sa mga bisitang tumatakbo sa pagkasenador. Si Bam Aquino, na pinsan ni Pangulong Noynoy Aquino, hindi nakaligtas sa issue ng political dynasty. What role do you think political dynasties have played in the economy and society of the Philippines? Maraming salamat, Maring Winnie. Unang-una, alam niyo po, ito pong forma po natin, ito na po yun, no? Ever since grade 6 po ako, ito na po yung mukha natin. So hindi po natin ginagaya yung aking Tito Ninoy. Kahit po yung salamin, Maring Winnie, ganito na rin yan, no? Pagdating naman po sa mga political dynasty, at least I can speak for my family, no? Ito po yung mga tao na binigay ang buong buhay para sa bayan, namatay para sa bayan, nanilbihan ng tapat para sa bayan. Kaya sila po yung pinagmamalaki ko. Hindi ko po kinahihiya. Maging si Representative Mitos Magsaysay na galing sa angkan ng mga politiko, natanong din sa anti-dynasty bill na isinusulong sa Kongreso. With respect to political dynasties, I will ask you the same question that I asked Bam. Ano ba ang experience ng political dynasties dito sa Pilipinas? Have they been a factor for good or a factor for bad? Well, first of all, according to Senator Drilon, I am not a Magsaysay, so there's no dynasty between me and my uncle. Second, as far as I'm concerned, I won on my own merits as Mitos. Maybe in my first term, I won as a Magsaysay in my district, but after that, I have proven my worth as a congresswoman, and that is why I'm here right now running for the Senate. With regards to political dynasties, there are good dynasties and there are bad dynasties. For me, there are some dynasties that use their clout to protect their business interests. Nagkaroon din ng pagkakataon ng publiko na magtanong kay Councilor De Los Reyes sa pamagitan ng Facebook at Twitter. Tanong kay Ginoong De Los Reyes ay manggagaling mula sa social media, pinadala via Twitter mula kay 2013 PH elections. Ang tanong niya po, saan niyo kukunin ang inyong campaign funds? Sa mga miyembro po namin, mahirap po talaga. Mahirap lumaban sa isang election, lalong-lalo na sa ating bansa. Dahil yung mga nananalo lang ang kilala na dahil gumastos sila sa napakamahal na mga commercial, pinopondohan ng mga malalaking negosyante. Ngunit ito po ay political mission eh. Kailangan namin ipakilala ang isang napakagandang plataforma ng Kapatiran Party. At ako po kumakatawan lang doon. Kailangan itulak sa lipunan ang plataformang yon at prinsipyong yon. Hindi po dahil wala kaming pera o wala kaming bilyon, titigil na kami. Si Representative Teddy Casino naman, na kilalang kritiko ng administrasyon, sinagot na ang pag-uugnay sa kanya sa makakaliwang grupo. So the question really is, kung halimbawa kayo ay meron kayong panukalang batas at merong nagsabi sa inyo that Joe Masison does not want it, ano ang gagawin ninyo? Well, natratuhin ko si Joe Masison just like any other constituent. No? Pakikinggan po natin kung ano ang kanyang opinion, kung ito ba ay naaakma sa ating sitwasyon, hindi very well taken. No? Kung ito naman ay hindi realistic, edi hindi natin susundin. Naging katuwang ng unang hirit ang ilang election partner sa pagtatanong sina Ana De Villa Singson, Communication and Media Director ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, at si former Budget and Management Secretary Professor Ben Diokno ng University of the Philippines School of Economics. Bukas, haharap naman ang tatlong senatorial candidates sa sina Lito David, retired Major General Ramon Montaño at former Senator Migs Subiri. Ako naman Arnold Clavio para sa GMA News.